Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng mensahe ng banal na spirito ng Espiritu Santo para ipakilala na siya lang ang nag-iisang Diyos Ama na amang espiritual na nagsugo kay Kristo, ang siyang nag-iisang Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. At babasahin ko sa inyo yung talata na magpapatotoo na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay natin. Sa unang Korinto, Kabanata 6, versikulo 19 hanggang 20, nasasaad dito, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Katulad ng sinabi ni Kristo, ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang Espiritu ng Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Siya yung mahalaga na dapat nating tanggapin sa ating puso't isipan, na hindi tayo iiral dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo. Kailangan nating magpakumbaba at sambahin ang Espiritu Santo sa ating katawan dahil ang Espiritu Santo, ang Alpha at Omega, ay ang may hawak ng buhay natin. Yang siyang Diyos na lumikha sa ating sarili para tayo ay umiral dito sa mundo. At sa araw na to, ang topic ko nga ay Bongbong Marcos, mag-repent at mag-resign ka na. Gusto kong ibahagi sa inyo na ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na nasa panig ng mga taong masasama na silang kampo ng kadiliman. Nasasaad sa banal na kasulatan na sinasabi na suriin nyo ang bawat espiritu kung nasa panig ng Diyos. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na yung katawan ni Bongbong Marcos ay templo ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ni Bongbong Marcos ay ang Espiritu Santo. Itong si Bongbong Marcos, na ating Pangulo, honestly, ay isang masamang pangulo na pumapanig sa mga taong mga masasama na siyang nanakop sa ating bansa. Ang ating bansa ay sinakop ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol at inalipi ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Dahil si Philip II, siyang hari ng Espanya, ay siyang protektor ng simbahan ng Romano Katoliko. Sinakop tayo ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko at ng mga Espanyol dahil nalinlang ang ating mga ninuno ng bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. Sa paglipas ng panahon, naglaban nga ang Amerika at ang mga Espanyol. At napagkasunduan sa Treaty of Paris na ang Amerika ang maghahawak sa ating bansa kung kaya tayo ay pinagbenta ng mga Espanyol sa mga Amerikano at sinakop tayo ng mga Amerikano. Dito sa mundo, ang labanan natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Ang mga Roman Catholic leaders, American leaders na nanakop sa ating bansa ay mga kampo ng kadiliman na silang sumikil sa kalayaan at kapayapaan ng mga tao sa ating bansa, na pinapaghirap nila ang mga tao sa ating bansa. Ang ating Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos ay mas pumapanig sa mga demonyo na to na nanakop sa ating bansa, sa mga leaders na to. At kinuha din ni Bongbong Marcos si Juan Ponce Enrile na maging chief legal counsel niya, na siyang maging advisor niya. Di naman lingid sa inyong kaalaman na si Juan Ponce Enrile ay dating miyembro sa Rolex 12 members
nakabilang sa mga piling advisor ni dating late President Ferdinand Marcos na naghudas at nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos para pabagsakin ang rehimen ni dating late President Ferdinand Marcos. Gusto kong ibahagi sa inyo na si Juan Ponce Enrile, ang kaluluwa niyan ay nasa panig ng demonyo. Malaki ang inggit niyan kay dating late President Ferdinand Marcos, pati niyang kanyang kasama din na si Fidel Valdez Ramos. Sila yung dalawang tao na naghudas kay dating late President Ferdinand Marcos na sumapi sa mga bulaang propeta ng Romano Katoliko at sa mga Amerikano na nanghikayat sa mga tao sa ating bansa para pabagsakin ang rehimen ni dating late President Ferdinand Marcos at patalsikin mismo sa sarili niyang bansa. Ang katawan ni dating late President Ferdinand Marcos ni Juan Ponce Enrile, ng mga Amerikano, ng mga Roman Catholic leaders, ng mga dilawan, at lahat ng mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Kilala ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na nasa panig niya at kung sino yung mga tao na nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas sa kanya, na lumalapastangan sa kanya. Si dating late President Ferdinand Marcos ay isang mabuti at magiting na pangulo na ayaw magpadikta at magpasakop sa mga leaders ng Roman Catholic at ng Amerika. Kaya napagkaisahan si dating late President Ferdinand Marcos na pagbagsakin sa kanyang posisyon para mapatalsik sa ating bansa. Honestly, ang mga kampo ng kadiliman ay sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, sina Honasan, yang sina Cory Aquino, yung mga dilawan, ang mga Roman Catholic leaders, ang mga American leaders na nagsanipuwersa para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos. Sila yung mga masasamang espiritu na nasa panig ng demonyong si Satanas, na gusto nila na sila yung maghari-harian sa politika sa ating bansa. Na manipulahin nila ang politika sa ating bansa. Which is hindi yan sinunod ni dating late President Ferdinand Marcos. Kaya napagkaisahan si dating late President Ferdinand Marcos ng mga demonyong to na pabagsakin ang kanyang rehimen at patalsikin mismo sa sarili niyang bansa. Ngayon, ang Pangulo na ay si Bongbong Marcos. Ang kinuha ni Bongbong Marcos na maging Chief Legal Counsel ay ang mismong naghuda sa kanyang ama, na nagpatalsik din sa kanyang ama, na pumanig sa mga Roman Catholic leaders at sa mga Amerikano. Si Bongbong Marcos at ang kanyang ama ay magkaiba ang pagkatao. Si Bongbong Marcos, ang puso niya ay nasa panig ng demonyo. Yung kanyang ama na si dating late President Ferdinand Marcos, ang puso noon ay naglalakbay sa spirito at katotohanan at nasa panig yun ng banal na spirito, ng Espiritu Santo. Si Bongbong Marcos ay nagpaampon sa mga demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Naging katulad din siya ng demonyong si Satanas yung kanyang gawa. Gawa ng inidolo ni Bongbong Marcos ang hudas at traidor na si Juan Ponce Enrile. Kaya magulo yung politika sa ating bansa dahil ang mga nakatayo ngayon dyan na nasa paligid ni Bongbong Marcos ay mga kampo ng kadiliman na silang nagmamanipula sa politika sa ating bansa. Dahil itong si Bongbong Marcos, uto-uto yan, na sumusunod lang sa dikta ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Honestly, si Bongbong Marcos ay walang kakayahang mamuno sa ating bansa. Hindi siya katulad ng kanyang ama. Mahinang nilalang yang si Bongbong Marcos. Honestly, ang may gawa din ng buhay ni Bongbong Marcos ay ang Espiritu Santo. At alam ng Espiritu Santo na si Bongbong Marcos ay hindi nagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. At mas pumapanig siya sa mga demonyo na nakapaligid sa kanya, na nagdidikta sa kanya, na nagmamanipula sa kanya. Si Bongbong Marcos ay isang puppet lang na pangulo dyan sa ating bansa. Dahil
hindi mismo siya ang namumuno, kundi may nagdidikta sa kanya para gawin kung anong sinasabi ng kanyang advisor na si Enrile. Honestly, walang idinulot na kabutihan si Enrile sa ating bansa. Sa tagal niya sa Senado, ng matandang yan, hanggang sa bago pa yata yung mamatay ang Judas na matanda na yan, ayaw niyang umalis sa politika. Gusto niya lagi siyang nakain sa politika. Pero hindi naunawa ng Judas na matanda na yan nang may hawak ng buhay niya ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, sa oras na binawi na yung buhay na ipiniram kay Juan Ponce Enrile, honestly, si Juan Ponce Enrile, sa dami ng kasalanan na ginawa niya sa banal na Espiritu at sa kapwa niya, walang puwang ang kaluluwa niyan sa langit. Marami siyang utang sa Espiritu Santo na kanyang winalanghiya. Si Bongbong Marcos, kung hindi ka magre-repent at hindi ka magre-resign, honestly, bawat katawan ng tao, templo yan ng Espiritu Santo, maraming kaluluwa sa ating bansa ang babangon sa libingan. Ibig sabihin, makikita nila ang katotohanan at ipaglalaban nila yung katotohanan. So, itong mga kampo ng kadiliman, mawawalan to ng lakas. Dahil ang Espiritu Santo ang magbibigay ng lakas sa mga taong inaapi para lumaban. So, yung mga tao na makikita nila ang katotohanan ng Espiritu Santo, ang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay nila, hindi na sila magpapasakop sa pangulong hunghang na nasa panig ng demonyo, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. So, yung pangulo natin ngayon na si Bongbong Marcos, kung hindi ka magre-resign, dudumugin ka ng taong bayan. Pababagsakin ka ng taong bayan. Tatandaan mo, Bongbong Marcos, na wala ka sa posisyon kung hindi ka ibinoto ng taong bayan. Ang taong bayan ang nagluklok sa'yo sa posisyon para maging pangulo ka. Ang taong bayan may karapatan at may kakayahan din sila na tanggalin ka sa posisyon. Kaya yung kataas at kayabangan mo, magwawakas yan. At yung mga leaders na nakapaligid sa'yo, magwawakas din ng kanilang kataas at kayabangan. Dahil maraming mga tao ang magigising ang kanilang diwa. Makikita nilang katotohanan. At nasasaad nga sa banal na kasulatan, truth always prevail. At nasasaad din sa banal na kasulatan, if you know the truth will set you free. Bilang isang tinawag ng banal na spirito na maging tagapagsalita niya para magbahagi ng katotohanan, bilang na ang araw mo, Bongbong Marcos, sa pagiging pangulo mo. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan na hindi mo kayang linlangin ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay ng mga tao, nating mga tao. Ang Espiritu Santo ay narito na. Siya yung may pag-aari ng buhay natin. Siya yung babalik na sinabi ni Kristo na parang magnanakaw. Dahil tulog ang diwa mo at ang puso mo, hindi ka handa sa pagdating ng Espiritu Santo para hukuman yung kaluluwa mo. Ikaw, dahil mas pumanig ka sa masasama, sa mga demonyo na nagpabagsak sa iyong ama, ang kaluluwa mo, hindi yan maliligtas. Sa halip na ipagtanggol mo ang pangalan ng iyong ama, linisin mo ang pangalan ng iyong ama, dumagdag ka para dungisan ang pangalan ng iyong ama. Ganyan kang katanga. Weak kang leader. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, sinasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos, na kailangan mo nang mag-resign. Huwag mong intayin na ang taong bayan na pumunta dyan sa Malacanang at dumugin ka. Nahilahin kang palabas dyan sa Malacanang. Dahil ang tao hindi natutuwa sa pamumuno mo sa ating bansa. Naging puppet ka ng demonyo si Juan Ponce Enrile na naghuda sa iyong ama. Naging puppet ka ng Amerika na naghuda sa ating mga ninuno na nanakop sa ating bansa. Maging yung mga Roman Catholic leaders, naging uto-uto ka rin ng mga yan. At mas pumapanik ka sa mga dilawan kung kaya yung sina Leila de Lima, yang sina Trillanes,
nagpupuputak na naman. Yumayabang ang mga ulupong dahil nararamdaman nila na nasa panig mo sila. Kaya yung si Trillanes, ang kapal ng mukha niyan para sabihin na si Tatay Digong ay ipapaaresto niya sa ICC leaders. Putang ina ninyong mga ICC leaders, makinig kayo. Hindi kayo ang Diyos ng katarungan at Diyos ng hustisya. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao, ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ang siyang Diyos ng hustisya at Diyos ng katarungan, hindi kayo. Kaya kayong mga ICC leaders, huwag kayong manghihimasok sa politika dyan sa aming bansa dahil mananagot kayo sa Espiritu Santo. Sinasabi ko sa inyo, ang kataasan ng ICC leaders, nina Trillanes, nina Leila de Lima, ng Roman Catholic leaders ng Amerika, 10 pa ninyang sina Loida Nicholas Lewis na nandyan sa Amerika, sina Leni Robredo, lahat ng mga dilawan. Sinasabi ko sa inyo, ang katawan nyo, templo ng Espiritu Santo. Hindi nyo kayang talunin at linlangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Narito na tayo sa huling panahon. Ito na yung end time. Si Bongbong Marcos ang pinakahuling pangulo dyan sa bansang Pilipinas. Dahil ang pangalang Pilipinas, buburahin yan. Ibabalik ang pangalang Maharlika dahil ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga Espanyol. Si dating late President Ferdinand Marcos, gusto niyang ibalik ang pangalang Maharlika dahil ito naman ang totoong pangalan ng ating bansa para tayo makalaya na sa mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Pero hinadlangan nito ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Amerikano at ng mga dilawan na galit kay dating late President Ferdinand Marcos. Nung naging Pangulo si Tatay Digong, one of the greatest president din si Tatay Digong, gusto ring ibalik ni Tatay Digong ang pangalang Maharlika. At si Tatay Digong hindi kayang ibaba ng mga demonyo ng kampo ng kadiliman dahil si Tatay Digong ay naglalakbay sa spirito at katotohanan. May pagpapahalaga siya sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Kaya nung naging Pangulo siya, maraming mga kaluluwa ang nagagalak sa pamumuno ni Tatay Digong. Dahil naramdaman nila yung pagmamalasakit at totoong pagmamahal ng isang Pangulo sa kanyang mga kababayan. Honestly, gustong ibalik ni Tatay Digong ang pangalang Maharlika. Dahil nga, para din daw makalaya na tayo sa mga kampo niya ng kadiliman, ng mga ibang nasyon na nanakop sa atin. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na nasa katawan nating mga tao ay narito na. At siya yung naghuhukom. Ako, nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Ang aking katawan, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ang nagbibigay ng buhay sa akin. Yung katawan ko, templo niya. Hindi ko pag-aari ang katawan ko. Nagpasakop ako sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo, para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo. Dahil ang Espiritu Santo, ang aking amang espiritual, nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. Ay ang siyang lumikha sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Kaya hindi ako natatakot sa kung sino mang tao dito sa mundo kung ano mang mangyari sa buhay ko. Dahil ang alam ko, ang buhay ko, ang may hawak ay ang Espiritu Santo. At kung ano mang mangyaring masama sa akin sa pagpapahayag ko ng katotohanan, honestly, yung mga tao na nagnanais na gumawa ng kasamaan para sa akin o kung kanino man na kapwa nila, na mga taong inosente na nasa panig ng Espiritu Santo, humanda kayo sa galit ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nyo. Ang Espiritu Santo maniningil sa inyo. Honestly, yung mga tao na pumatay kay Kristo sa krus, matagal na ring patay. Siningil na sila ng Espiritu Santo. Ang kanilang kaluluwa, honestly, matagal nang naglalangoy sa impyerno. Dahil hindi sila pinatawad ng Espiritu Santo sa ginawa nila kay Jesus. Na winasak nila ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa krus
na hindi nila naunawa na hindi si Kristo ang una nilang winalanghiya, kundi mismo ang Espiritu Santo na siyang Ama ni Kristo na parating kasama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ay ang siya ring Diyos Ama ng aking kaluluwa na tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan. Ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Amang Espiritual at Holy Father na dapat ibigin ng tao sa kanilang katawan, puso, isipan at kaluluwa ng buong lakas. Dahil ang Espiritu Santo, ang Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ang parati nating kasama. Yung Papa ng Romano Katoliko, honestly, pinakahuling Papa na rin yan. Dahil mahahayag nga ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father. At yung mga tao, kung magsisisikret, magbabalik loob kayo sa Espiritu Santo, patatawarin kayo ng Espiritu Santo at ang kaluluwa niyo maliligtas. Yung mga umiidolo dyan sa mga pare, dyan sa Papa ng Romano Katoliko na patuloy pa rin magiging mapagmataas at mayabang kahit alam na nilang katotohanan na ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay nila, ang kaluluwa nyo sa impyerno mapupunta sa oras na lumisan na kayo dito sa mundo. Itong si Bongbong Marcos, sinasabi ko sa'yo, mag-repent at mag-resign ka na kung gusto mong patawarin ng Espiritu Santo ang kaluluwa mo at maligtas. Alis lang tatay mo ang kaluluwa nung nasa langit. Dahil mabuti siyang pangulo at leader sa ating bansa na kumakalaban sa mga nanakop sa ating bansa. Hindi nagpapadikta ang tatay mo. Ikaw, Bongbong Marcos, uto-uto ka ng mga demonyo na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. At papit ka ng Judas at traidor na si Juan Ponce Enrile. Ang mabuting pangulo hindi nagpapadikta kanino man. Katulad ni Tatay Digong, hindi siya nagpapadikta. Binabasa niya ang bawat utak at kaluluwa ng bawat tao. Si Tatay Digong, minumura niya ang mga Amerikano. Minumura niya ang mga pare. Dahil alam ni Tatay Digong na ang mga Amerikano, mga ipokrito. Ang mga Roman Catholic leaders, mga ipokrito din. Kaya sinabi ni Tatay Digong na stupid at walang common sense ang Diyos ng mga pare. Dahil nga, ang mga pare, hindi naman ang Espiritu Santo ang sinasamba nila na amang espiritual, kundi mismo ang sarili nila ang iniidolo nila na tawaging amang espiritual. Kaya ang tawag ng mga pare sa kanilang sarili, Father. Gusto nilang sila tinatawag na Father. Pero nasasaad sa banal na kasulatan, I think sa Matthew chapter 23 verse 9, nasasaad dito, huwag niyong tatawagin ng sino mang tao dito sa mundo na Ama, dahil iisa lang ang inyong Ama at iyon na yung Amang nasa langit. Ang ibig ipahiwatag dito, huwag mong tatawagin ng sino mang tao dito sa mundo na yung mga pare na iyong Amang espiritual. Dahil wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Nilalapastangan ng mga pare ng Papa ng Romano Katoliko ang Espiritu Santo na siyang totoong Holy Father. Na amang espiritual na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Honestly, we are in the last days. Si Bongbong Marcos, ang pinakahuling pangulong masama sa ating bansa. At ang ating pangalan ng ating bansa na Maharlika ay muli yang ipapanganak. Ang mga Amerikano, lulupigin kayo ng Espiritu Santo. Dahil ang sinasamba nyo ay ang inyong dolyar. Nakalagay nga sa pera nyo, di ba? In God we trust. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Ako, ang sinasamba ko, ay ang Espiritu Santo na nasa aking katawan, na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. Kayong mga Amerikano, ang sinasamba nyo ay ang inyong dolyar, yung pera nyo. Honestly, yung pera nyo mawawalan nyo ng value. Lulupigin ng Espiritu Santong bansang Amerika dahil yung pinakademonyong bansa na magaling manakop nung una pa man
na magaling manipula sa politika ng iba't ibang bansa kaya nagkakagulo ang politika sa mga bawat nasyon. Ang Amerika ang global manipulator at dictator pagdating sa politika. Pinanghihimasukan nila ang politika ng ibang bansa. Kayong mga Amerikano, sinakop nyo ang aming bansa noong paman. At magpasanggang ngayon, pakialamero kayo sa politika sa aming bansa. At feeling nyo, dapat kami magpasakop sa inyo. Pues ang gusto ko lang ibahagi sa inyo, sa Espiritu Santo lang, dapat ang tao magpasakop, hindi sa mga ulupong na katulad nyo. Kaya kayong mga Roman Catholic leaders at mga American leaders, maniningil sa inyo ang Espiritu Santo, na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Alam ng Espiritu Santo lahat ng ginawa nyo. At sa banal na kasulatan nga, nasasaad na tayong mga tao ang haharap sa paghuhukom ay ang ating kaluluwa. Yun yung huhukuman base sa ating mga gawa at pananampalataya. At kung hindi mo sinamba ang Espiritu Santo, ang iyong Diyos Ama, na nagbibigay ng buhay sa iyo, hindi ka maliligtas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!